yung video. And I'm live. Nako, good evening ho. Mahahalata bang bagong gising ako? Di bale, pogi pa rin. Yam, akin na. Eto na. Nag-aapoy, nag-aapoy. Nag-aapoy ako ngayon. At mga kaibigan, nakita niyo ho bang bumuga ng apoy ang dragon? Meron ho tayong pag-uusapan ngayon. Isang matandang reporter na fake news din ang lakad. Hulaan nyo kung sino yung sinasabi ko. Boss Aquino, shout out, idol. Eto, matanda rin. Fake news din ang lakad. Gusto ko hong pakinggan nyo at madinig nyo ang mga banat na interview nitong isang matandang reporter. Di pa ko ito kilala pero sa tingin ko gurang na reporter na ho ito. Yan. Ito ang tanong ng fake news na reporter na to. Matanda rin to. Matandang. Gusto ring sumikat nito kasi matanda na, hindi sumikat. Imbis na sumikat, nalaos din. Ito yung mga tanong niya kay Senator Bongbong Marcos. Well, bago ko simulan yan, gusto ko muna, kung nakikinig ang NBI ngayon, nagpadala po ako ng email sa inyo at ito po ay galing dito sa aking pamunuan. To the Director of the National, Director Eric B. Distor, Officer in Charge, National Bureau of Investigation, Taft Avenue Corner, Padre Paura, Metro Manila. Through Vicente de Guzman III, Deputy Investigation Service, Victor Lorenzo, Chief Cybercrime Division. Dear Sir, I would like to formally report the proliferation of fake accounts that either, number one, unfairly attribute to me the content, message thereof, number two, discredit, disparage my very person by citing personalities or institution who speak ill of me, number three, or both. The injustice of it all find me at a very difficult situation where I am now rethinking whether I should continue helping our countrymen at their time of need during the ECQ. It is no secret that I have been all over trying to send help where and when I could. For your reference, I am attaching a screenshot and the link of an initial list of accounts which I believe have been purposely created to diminish, reduce the value of the work I have done so far for our countrymen. I will send the rest of the fake accounts, all of which I have requested the Bureau to investigate it. Thank you for the fair and prompt assistance the Bureau will extend towards the end and purpose of this letter. Yours truly, Francis Leo Marcos, ako po yun, 35th floor, Legrand Tower 2, Eastwood City, Libis. Or number 73, Swallow Drive, Green Meadows Subdivision, Ugong Norte, Quezon City. Maraming salamat po. Nako, lahat ng mga fake account, yung mga nagpapalabas ng fake news about me, yung mga audio video, lahat po kayo ay kakasuhan namin ng violation of anti-wiretapping law at citings to sedition at iba pang mga kaso na mapag-aaralan ng aking mga abogado. May mga link na ho kami kung saan magpapatotoo at saan galing ang mga peking video na yan, at kung yan man ay totoo, ayan ay violation sa anti-wiretapping law sapagkat hindi po yan galing sa akin. Yan po ay mga mapanirang uri ng tao. Ngayon, itong matandang reporter po na to, tinawagan po niya ang ating kagalang-galang na former senator
na si Senator. Ito, alam niyo po, kung ako po tatanungin niyo, dapat po hindi niyo kinakaladkad ang first family regarding to me. Kung may problema kayo sa akin, ang tanungin niyo ay yung mga kapatid ko, ha, hindi sila. Okay? Natural, Ilocano ko, Marcos ako. Natural, not this no question of being me. Ha? Ngayon, sabi ko nga, kung may problema kayo sa akin, nanay ko, tanungin nyo para soplakin na kayo isa-isa. Pero itong matandang reporter na to, hindi ko alam kung nakapag-aral ba to o nabayaran din to. Ay, bakit ho? May kaibigan ho kong newscaster na nag-a-announce sa akin na kung saan binibigyan ako ng karapatang ipahayag ang aking nararamdaman, ipahayag yung aking tunay na layunin, ginag-order na ho yata. Inisyuhan ho ng kanyang istasyon na igag-order. Bakit? Ganun ba natatakot sa akin lahat ng tao na pati yung reporter, yung newscaster na nag-interview sa akin ng patas na pamamahayag at kinuha lang yung aking panig, ay yung isang istasyon ng radio station inisyuhan siya ng gag order para hindi raw ako maiyere. Anong meron kayo? Di ba? Ang laki ng takot nyo. Hindi ho ako mamumulitika. Alisin nyo ho yan. Abay, katakutan nyo pag pinasok ko yung politika. Yan ang katakutan nyo. Huwag nyo akong bigyan ng dahilan. Nakakagigil kayo. So, pakinggan ho natin to. Matandang broadcaster. Anong pangalan nito? Hindi ko alam eh. Baka magkamali ako. Sigurado ba kayong ito yon? Yes po. Pangalan daw ho nitong newscaster na to, Deo Macalma. Tandaan mo na. Syungak ka pa rin eh. Eto. Ayan, sa social media. Ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niya raw. Ito nga Francis Leo Marcos. Una, Mr. Macalma. Fake news. Ayan. Reviewin mo lahat. Fake news. Ayan, sa social media. Reviewin mo lahat ng YouTube channel ko. Lahat ng live ko. Lahat ng live interview ko. I never speak na kamag-anak ko sila. Wala kang makikita. Yung mga siguro, yung information mo ay gawa-gawa yan. Dami na ngang fake news na lumabas eh. Pati CBCP ginamit nila. At the end of the day, ang Caritas Manila nagpasalamat sa akin. So pati CBCP ginagamit. Mr. Macalma, matanda na ho kayo. Huwag na kayo maglabas ng fake news. Ang tanda-tanda nyo na. Biruin nyo, tinawagan nyo sa telepono yung nananahimik na dating senador. Di na ba kayo nahiya? Kagagaling lang niya sa COVID. Tatawagan nyo ng ganyan na sasabihin nyo. Kahit sino. Sasabihin nyo, nagpapanggap ako na kapatid niya. Kailan ko sinabi na magkapatid kami? Yung mga naglalabas ng balita na yan. Yan, na hindi ako naglabas, na hindi galing sa aking YouTube channel, na hindi galing sa bunganga ko, lahat kayo kakasuhan ko ng anti-wiretapping law, sedition, bahala na abogado ko sa inyo, mag-uubos ako ng pera, ipakukulong ko kayong lahat, mga hindot kayo. Ulitin natin, Mr. Deo Macalma, ha? Sino nga naman ang yung tanong mo? Paano sagot yung ating magaling na senador? I will speak today in my behalf. Alam nyo, ako, wala tayong sound effect, wala tayo lahat. Magsasalita lamang ako ng according sa akin. Ito, ano to real talk tayo. Wala tong fake news. Ito, lumalabas sa bibig ko. Mr. Macalma, kailan mo narinig na sinabi ko na ako'y nagpapanggap na kapatid ni Bongbong? Di ibig sabihin fake news din ang lakad mong hindot ka. Di ba? Tama ba? Paano mo sasabihin na kailan mo narinig? Bibigyan kita ng 24 oras na ilabas sa akin na narinig mo sa bunganga ko na kinlaim ko na magkapatid kami ni Bongbong Marcos. Kapag hindi mo yan na ilabas, araw-arawin din kitang animal ka. Maniwala ka sa akin ka na aatakihin ka na sa akin. Don't ignite me. Don't ignite me. Ulitin natin, pakinggan na rin po natin yung sagot ng ating kagalang-galang na former senator. I have nothing against. Idolo ko to di ba? Kung yung may nagsasabi na kami magkamag-anak, let the history take its course. Now, if you ask me kung kaano-ano ko si senador, o si dating senador, ito po ang sagot ko, Mr. Macalma, maliwanag sa bunganga ko galing. Okay? It is a privileged communication. But I have not the liberty to divulge any information pertaining to the first family. As I have said,
They are my inspiration. Yun lang. O, yan ang narinig mo sa bunganga ko, Mr. Teo Macalma. Kaya binibigyan kita ng 24 oras na maglabas ng statement, ng pruweba na galing sa bunganga ko, mismo dito sa YouTube channel ko o sa lahat ng mga live ko. Sa lahat ng mga live ko na sinasabi ko na magkapatid kami ni Bongbong Marcos at yung sinasabi mo na sinasabi ko na sa akin sila humihingi ng pera, pag hindi mo yan nailabas na galing sa channel ko, may kalalagyan ka sa akin, Mr. Deo. Ididimanda kita. Ay, talaga naman, araw-arawin kita. Ngayon, no, ang dami ho kasing lumalabas na audio-video. Yan ho ay hiningi ko na ng report sa NBI na sana pakitulungan ako para mahanap yung naglabas niyan. Sapagkat ho yan ay hindi naman galing sa akin. Hindi ko ho nilabas sa sarili kong channel yan nor sa aking mga interview. Wala ho kung nilalabas na ganyan. Kaya lahat ho mga naglalabas dyan ay pakakasuhan ko ho lahat yan. Unang-una, doon sa mga naglabas ng video na hindi ko ho nalalaman, yan ho ay violation na agad sa anti-wiretapping law. Okay? Sila ho lahat ng makakasuhan yan. Hindi ho galing sa bunganga ko yan eh. Pwede hong i-edit nila yan eh. Di ho ba? Kaya kayong mga reporter, lalo ka na Mr. Deo Macalma, dapat bago ka naglabas, tinawagan mo muna ako. Bakit? Dahil ba Marcos ako, wala akong karapatang gamitin yung pagiging Marcos ko? Kupal ka pala eh. Bakit sila lang ang tatanungin mo? Bakit ako hindi mo rin tanungin? Di fake news din ang lakad mong hinayupak ka. Kuyang Badugi, naka-live ako. Hello? Naka-live ako. Biruin nyo mga kaibigan. Meron ho akong kaibigang reporter, newscaster, anchor. Tumawag ho sa akin. Actually hindi ako ho yung tumawag at sabi ko, baka ano ba itong nangyayari? Bakit may ganito? Sandali lang ho sasagutin ko lang to. Hello? Naka-live ako. Naka-live ako. May kaibigan ho akong anchor na naging kaibigan ko na. Sabi ko, ano ba itong nangyayari? Bakit may ganitong mga issue? Ganyan. Alam mo sabi ng anchor? Ang sabi niya, itong anchor ho na to, yan ho yung nagbibigay sa akin ng patas na pamamahayag. Kumbaga, kukunin niya yung panig ko bago niya kukunin yung panig ng iba. Okay? Sasabihin ko na, ngayon, ito yung problema. Nung kausap ko siya kanina, ang sabi niya, ako man din, binigyan ako ng gag order. Ginag-order siya ng kanyang station manager para hindi ho magbigay ng pagbabalita sa akin. Meron ho kaming audio recorder na record ko ho yung pag-uusap namin. Kaya para dyan sa station manager, hindi ako magbibigay ng pangalan, pero bibigyan kita ng pagkakataon na bawiin nyo lahat ng ginagawa nyo. Kung hindi, ilalabas ko yung audio recorder ng pag-uusap namin mismo nung anchor na binigyan nyo ng gag order. Bakit? Gaano ba akong kalaki? Takot na takot kayo sa akin? Bakit? Dahil ba niisip nyo magna-number 1 senator ako? Hindi ako tatakbo. Gusto ko lang tumulong sa mga mamamayang Pilipino. Dahil meron akong tamang pag-iisip na hindi katulad nyo na nagtatago pa rin sa saya ng mga nanay nyo. Ulitin ho natin mga kapatid. Mamaya ako na bibigyan ng punto yung anchor, na magaling na anchor, na binigyan ng istasyon niya ng gag order para hindi raw po ako maiyere. Nasa amin po ang aming conversation 30 minutes ago. Ito si Deo Macalma. Bibigyan kita ng 24 oras. Kalkalin mo lahat ng interview ko, lahat ng YouTube channel ko, lahat ng post ko sa Facebook na sinasabi ko at kine-claim ko na magkapatid kami. Okay? Ngayon, kung sa aking galing, yan, I'm sorry, patatawarin kita, nagkamali ako. Sa akin pala galing eh. Pero kung hindi mismo sa channel ko nang galing at galing sa iba, ayan ho'y edited yan. Sa kasuhan ko kayo lahat. Mr. Deo Macalma, ang lakad mo'y fake news din. Dapat binigyan mo ako ng pagkakataon, in-interview mo muna ako para kung ano yung sagot ko sa tanong mo, yun ang itatanong mo sa dating senador. Bakit pinipilit yung kalad ka rin yung first family sa kabutihang ginagawa ko? Kung yung ginagawa ko, sila yung inspirasyon ko. Kung wala sila, hindi ko rin to gagawin. Ano masasagot nyo ngayon? Takot kayo na bumabango yung papilitong Marcos?
Eh bakit? Eh ginagawa ko to matagal na 2007 pa. And I am a Marcos. Anong problema mo? May problema ka? Tanungin mo nanay ko. Hindi yung fake news ang lakad mo. Ang tanda-tanda mo na, fake news ka pa. Bet, naka-live ako. Tawagan kita mamaya. Sorry. Naka-live ako. Okay. Alam mo, Mr. Macalma, fake news ang lakad mo eh. Ha? Hindi maganda yung ganyan. Dapat tinanong mo muna ako. Ito, kung yung ginagawa ko, yung sinasabi nila na nag-glorify ang Marcos name, eh alam nga, anong apelidong gusto mo? Anong apelidong gamitin ko? Lucifer? Eh paano ko sabihin ko ngayon na inspirasyon ko sila kaya ako to ginagawa? O ano magagawa nyo ngayon? Ha? Ano magagawa nyo? Ulitin mo natin yung interview ni Deo Macalma. Yung mga words kasi niya eh. Media, yan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niyo raw, ito nga Francis Leo Marcos. Marami yan. Maraming ganyan. Pakinggan nyo rin ho yung sagot ni Senador. Wala, palagay ko. Marami dyan, basta gusto lang magpalikat. Iba, gusto, ewan ko, iba-ibang mga ano. Pero marami yan, mula pa nung bumalik kami nung bumalik kami ng 91. Dami ganyan, dami nagreklamo sa amin. Mga foundation. Narinig niyo po yung sagot ng ating kagalang-galang na senador. Marami ho yan, magmula nung 1991. Alam niyo ho ba nung 1991? 8 taon lang ho ako noon. 8 years old lang ho ako nung 1991. 9 years old lang ho ako nung 1991. Ibig sabihin, yung aking humpututoy ay hindi pa nalulusi. Nakuha niyo? Yung aking pututoy ay hindi ko pa ho alam laruin yung pututoy ko nung 1991. Sinong matutuwa doon sa mga ganong klaseng tanong mo, Mr. Deo Macalma? Bibigyan kita 24 oras, Mr. Deo Macalma, para ilabas sa akin na dito mismo na ako yung nagsasalita. Dito sa aking channel, kalkalin mo. At sa lahat ng interview ko. Kapag hindi mo yan napatunayan, Mr. Deo Macalma, harapin mo yung patong-patong na kasong ikakaso ko sa iyo. Fake news din to. Kailan pa naging fake news yung pagtulong ko, Mr. Deo Macalma? Ha? Fake news ba yung mga tao na daan-daan libong tao, milyong tao na natulungan ko? Fake news ba yun? Loko itong tanda-tanda mo na, Mr. Macalma, kakatiting na lang ang buhay mo. Sino nagbayad sa'yo? Ha? Sino ba nagbayad sa'yo? Mga pasegway mo eh. Ha? Ano? Narinig niyo ba ang sagot ng ating dating senador? Marami ho yan, 1991. Saan mo inuhugot yung mga tanong mo? Talaga nagtutulong-tulong kayo. Eto mga kaibigan, yung istasyon, yung isa sa pinakamalaking istasyon dyan, kapag hindi nyo ho inayos yan, ilalabas ko ho yung usapan namin nung inyong anchor na ginag-order nyo yung anchor nyo para hindi ay maiyere ako. Sa akin ho yung conversation. Itong kaibigan kong anchor ho, ay nagkausap kami kanina, 30 minutes ago. Sabi niya, Sir Francis, nahihiya ako sa iyo. Napakabuti mong tao. Kaming lahat dito sa istasyon, pati mga janitor namin, binigyan mo ng bigas. Natulungan nyo kami. Tapos itong station manager ko, binigyan ako ng gag order na regarding sa iyo, Mr. Marcos, wag nang i-ere. At si Deo Macalma na lang ang i-ere. Na ang gagawin is puro mga balahuran tanong. Ano, Mr. Macalma? Fake news din ang lakad mo. Tingnan niyo yung mga tanong ni Deo Macalma. Hindi pa naman to fake news eh. Fake news, ayan, sa social media, ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niyo raw, ito nga Francis Leo Marcos. Kailan ko sinabi na magkapatid kami, Mr. Macalma? Galing ba sa bibig ko? Sa akin? Sa akin galing? Sa akin? Bumuka yung bunganga ko na galing sa akin? Pagka hindi mo na ilabas yan, bukod sa ibabash ka na ng taong bayan, magretiro ka na, hindi ka nararapat magbigay ng pagpapalita.
Hindi ka dapat nagbabalita dahil fake news din ang lakad mo. Wala kayong pinagkaiba ni Arn. Hintot na matandang ito. Nakakapanggigil eh. Ha? Bibigyan kita ng 24 oras, Mr. Deo Macalma, para ilabas yan. Pag hindi ka nakapaglabas na galing sa bunganga ko, na nagsasalita ako dito sa channel ko, pauulanan kita ng kaso. Araw-arawin pa kitang tinamaan ka ng lintik. Ang tanda mo na, kakatiting na yung buhay mo. Baka mamaya, dapat gumagawa ka na ng mabuti. Dapat ang pagbabalita mo, patas. Alam mo ka bakit? Pagka hindi patas, mainit na upuan doon sa impyerno. Hinihintay na kayo ni Taning. Nakakapanggigil to. Oh. Diba? Oh, ito. Dapat, Mr. Macalma, tinanong mo ko, Mr. Francis, totoo ho ba na sinasabi nyo na magkapatid kayo ni... Dapat ganon. Sa totoo, ayan, narinig nyo na kung ano yung sagot ko. Ayan ang sagot ko. Maliwanag. Galing sa bunganga ko. Ha? Di ba? Nakakapanggigil. Mamaya, babalikan kita. Baka kala mo, titigil ako sa iyo. Sabi ko sa iyo dapat patas ka. Dapat kinuha mo yung panic ko bago ka nagsalita ron. Dapat dun sa tamang pagbabalita. Magkano binayad sa iyo? Ang lalaki na nagbabayad sa iyo para i-destroy ako, no? Ang laki, no? Biruin nyo? Pati yung anchor na kaibigan ko nagkaroon ng gag order. Ganong kalaki tong kalaban na to? Ha? Demonyo ito demonyo! Okay. Aha. Andali po at maraming message Kagigising ko lamang po Okay, basta gusto ko muna itong i-announce yung ating mga vlogger Okay. Filipino Connection, Pinoy Ako Taxi Driver, Jake Magnus TV, Rex Video, Rex Kayanong, Target on Air, Jay Tolon, VIR, Magnus, Kogor, Kim Xiuchun, Yuri Reyes, Marie Brooks Vlog, Sophia Marga, Jamish Fernandez TV, Pinay Alaskan Vlogger, Nan Florante Paberico, Tap Genoski, Mon Madrigal, Nats TV Gaming, Gerson TV, Pakundo TV, Delberto Batausa, YouTube channel, Chabi Palabiro Vlog, Tina Matutina. Okay, yung FLM official vlogger, Kabise TV, Macmac Pablo, Kokubunsay Martin, Good Samaritan TV, Thinking Body, Misty Wild, si The King, Just One TV, Boogeyman TV, Mabuhay Pilipinas, Anya Vlog, Pugong Biyahero, Small YouTuber, Jojo Di Guzman, Connect TV, Isko Vlog TV, Batang Helmet, JR Vargas, Macber 23, itong isa hindi pa amoy lupa pero kalupa TV, Taong Gala, Papa Bear TV, Ice Freedom USA, Don Kate, DJ Byron, Lisa Paris, So What, WT Live Vlogger, at meron tayo ritong isa pa. Ayun! Ang station manager pa naman pala ng si Deo Macalma pala ang station manager ng DCRH Ginag-order niya yung isang aking kaibigang anchor na naging kaibigan ko na dahil parehas naming alam na mabuti ang aming ginagawa. Siya pala ang station manager. Ang nagsabi po nito, ang nag-text sa akin ay si Latigo. Ito. Okay. Paki-follow nyo po sa YouTube channel si Latigo News TV. Okay.
Latigo News TV. Kaya naman pala, nabayaran to si Deo Macalma. Nako po, Mr. Macalma, nako, eto ka na ngayon. Nako po, eto ha, baka sabihin nyo, nagbibiro ko. Yan, nag-text. Ayan! Ikaw pala ang station manager ng DCRH. Ginag-order mo yung kaibigan kong anchor, di ko mo napapangalanan, para hindi ako i-ere at ikaw lang ang makapag-ere ng mga fake news mo. Ay baka wala na makinig sa DCRH niyan. Sino ba may-ari ng pamunuan ng DCRH? Dapat yung pamunuan nyo, magkaroon kayo ng patas na pagbabalita. Ay wala ka ng pinagkaiba kila Mejorada eh. Pare-parehas kayong fake. Mga subscriber ko, ina-announce ko yung 1,050,000 subscriber. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Ayun. Follow nyo po itong Latigo News TV. Ilagay mo sa listahan yan, Latigo News TV. Sir, yung mga may-ari po sana ng DCRH, ay tignan nyo mabuti muna. Tignan nyo mabuti yan. Dapat to ang pagbabalita dyan ay patas. Hindi lang nag-iisang balita. Una po, bakit pinipilit kalad ka rin at gagawa pa ng fake news itong si Deo Macalma na ikino-connect na raw ay naglabas ng balita na nako, hindi na kayo nahiya sa First Family. Dapat patas ang pagbabalita nyo. Dapat tatawag din kayo at kukuha ng panig mula sa akin. Rose Woman Vlog, God will protect you, Sir FLM, small YouTuber here, small vlogger. Ilagay mo nga yung Latigo News TV. Apo, sige, kakalma ako rito. Pero si Deo Macalma, hindi ko palalampasin. Sige, si Deo lang. Dami nagte-text sa akin, no? Please, please, no. Anong no? Sabi ko nga, you are evil, Mr. Macalma. Why? Because you are trying to destroy the vision of a good Samaritan. Mr. Macalma, and for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. Hindi ho ako titigil. Bibigyan kita ng 24 oras. Magkikita tayo sa korte, Mr. Macalma. Tingnan natin ang galing mo. Pati yung mga backer mo, isama mo na. Hinahamon kita. Bring it on in the court. Don't trial me by publicity using your network. Ini-insist mo pa? Ano isasagot mo? Narinig niyo mga kaibigan po yung sagot ng ating senador. Inspirasyon ko yung mga yan. Okay, ito. Para doon sa mga nagbabayad para i-destroy ako. Eto na. Makinig ang taong bayan. Bakit ko ginagawa ang pagtulong na to? Alam niyo kung bakit? Inspirasyon ko ang mga Marcoses. Because I am a Marcos. Yan. Galing sa bibig ko yan. But if you ask me how am I related with them, dapat hindi nyo sila kinakaladkad. Wala silang kinalaman dyan. Hindi naman ho nakapatent ang apelidong Marcos sa First Family lang eh. May Marcos sa Mindanao, may Marcos sa Baguio, may Marcos sa Isabela. Marami hong Marcos. Mr. Macalma, asa ng utak mo? Pakikalo, gagamong ko rin pala. Tinatanong niyo ako, bakit ko ginagawa to? Alam niyo ba, bukod sa pagiging good Samaritan ko mula noong 2007, na-inspired ako. Gusto kong ibalik yung dating kagandahan ng Pilipinas. At yung inspiration na yan, sabi ko nga, inspirasyon ko yung mga Marcoses. Nagets mo, Mr. Macalma? Ayan, galing sa bunganga ko yan. Now ask me, how am I related with them? It is a privileged communication. But I have not the liberty to divulge information pertaining to any one of the part of the First Family. Ikaw fake news ang lakad mo eh.
Nananawagan ho ako sa may-ari ng DCRH na pakisibak nyo na ho si Deo Macalma at fake news ang lakad niyan. Fake news yan. Bibigyan kita ng 24 oras, Mr. Deo Macalma, kapag hindi mo na ilabas na mismong ako live na nagsasalita na sinabi kong magkapatid kami ni Bongbong at sinabi kong sila ang nanghihingi ng pera sa akin, ididimanda kita. Mag-uubos ako ng pera, ididimanda kita. Doon sa mga nagtatanong saan ho galing ang aking perang itinutulong. 2018 po, nagbenta po ako ng 50 hektaryang lupa. Okay, malaki po ang pagkakabili noon along the highway. Pagdating ko sa korte, ilalabas ko yung mga deed of sale na yan. Pati yung mga binayaran kong taxes. Pangalawa, nagbenta ho ako ng isang property ko sa Miranila worth 40 million. Maliit lang yung 40 million compared sa pinagbilang ko ng lupa. So dyan ho galing yung perang ibinibigay ko sa ating mga kababayan. Pinagtuluan ko ng pawis, dugo at luha. Ibibigay ko lang sa ating mga mamayang Pilipino dahil may isip ako na kailangan ng ating mga kababayan ng tulong dahil mamamatay sila sa gutom. Pero anong ginagawa nyo mga demonyo kayo? Kayo ang mga tunay na demonyo. Nagagalit ako. Totoo, real talk ako. Hindi plastic. Hindi tawang katarantaduhan katulad nung ngiti ni Deo Macalma, ngiting demonyo eh. Tingnan mo yung mga ngiti niya sa interview rito. Ay nako, pati ngayon, dali. Utangin ang ngiting demonyo eh. Hayop na are. Tandang-tanda na, pipitikin kita sa itlog eh. Tingnan nyo yung interview niya. I-volume mo. Volume mo. Tingnan nyo yung interview nitong kung hindi ba naman fake news ang lakad ng hindot na matandang ito'y tantang-tanda na pulgasin, bahong-baho pa ng bunganga eh. Wala kang pinagkaiba doon sa mga pasher na bunganga eh, basura eh. Mga papinesta ang dating eh, lintik na rin. Fake news, ayan, sa social media, ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niyo raw, itong Francis Leo Marcos. Marami ka dyan. Ano mga... Narinig nyo? Saan mo nakuha yung balita na yan, Mr. Macalma? Dapat kinuha mo rin ang panig ko. Tapos yung anchor na kumukuha ng panig ko para sa patas na pagbabalita, ginag-order mo? Magbago ka, Mr. Macalma. Pag hindi ka nagbago, ilalabas ko mismo yung usapan namin na recorded nung isang anchor na mismo siya nagsabi, inisyuhan mo siya ng gag order. Tingnan mong hindot na Deo Macalma ito. Ginagamit mo ang kapangyarihan mo para ikaw lang makapag-ere, para yung fake news mo lang ang pakinggan ng taong bayan. Jordan Melby Vlog, I am a Philippine foreigner vlogger. Help Filipino in need. Mabuhay ka, Pilipinas. Maraming salamat po. Benji Crisologo, Cerrito, California, pa-shout out. Princess Kyla, Princess LB, Princess Neri, Princess Kyle Taytay Efren. Maraming salamat po. JB, idol, si Willie Napomuceno, aka Dolphy, The Boy Duterte. Yung interview niya, hindi si BBM, lol. Don't worry, lol. Don't worry, idol ka ng bayan. Maraming salamat po. Josie Goso, rumors are carried by haters, spread by fools, and accepted by idiot. Idol, calm down ang puso mo, mahal ka namin. Shout out, small YouTuber. Yes, maraming salamat po. Ayan, liliwanagin ko na. Saan daw ho nanggagaling ang pera? Ipinamimigay ko. 2 years ago, nagbenta ho ako ng lupa. Malaki ho ang presyo. Nagbayad ako ng capital gain tax. As in, malaki. Tapos nakatanggap ho ako ng bonus doon sa bumili. Yung bonus kong natanggap ko is mahigit 100 milyon ho. Bonus ho yun, gift. At nagbenta ho ako ng bahay. Isang property ko dyan sa Miranila, worth 40 million. Pinagtuluan ko ho ng pawis, luha at dugo. Ibinibigay ko ho sa ating mamamayan. Tuloy-tuloy ho ang ating pagtulong. Dahil alam ko po na maraming magkakamatay pag hindi po ako lumabas at hindi ako nag-challenge ng mga kapwa ko mayayaman. Alam nyo, pag meron kang 2 milyon, mayaman ka na. 3 milyon, milyonaryo ka na. 5 milyon, milyon na. Kung magkaroon ka ng mga 200, 300 milyon, ano tawag sa'yo? Ay, di hundreds millionaires. Bobo. Kabobo nito, wala lang magawa. Makapatikos lang ang tinamaan ng lintik na ito eh.
Rose Woman Vlog, marami pong magkaparehas ang apelyido Sir FLM. Kagaya po namin, apelyido namin, marami po. Yan nga, abay, ang interview nito hindot na rin. Hindi man lang ako tinawagan. Hindi man lang ako tinawagan eh. Putang ina ng mga ito. Nakakapanggigil ang mga hindot na rin eh. Mr. Makalma, bibigyan kita ng 24 oras. Pagka hindi mo na ilabas siya, pauulanan kita ng kaso. Anti-wiretapping, ano pa ba? Basta, mga abogado ko na nakakalam dyan. Pagagalingan ko na lang sa kanila. Alam mo yan? Fake news ang lakad itong matandang ito. Magkano ang binayad sa'yo, Mr. Makalman, nung para sirain ako? True to Panos. Sir Francis, kung sakaling gumala kayo rito sa UK, ako na po ang mag-tour sa inyo. Paad po ang mga vlogger mo. Solid supporter mo kami. Kahit anong mangyari, mahal ka namin. Laban lang, Boss Idol. Maraming salamat. Fake news ang lakad ito. Nakakapanggigil to. George, kape nga! Hindi nyo napapansin. Ako ho, hindi naman talaga ako YouTuber. Hindi naman ho talaga ako vlogger. Ang pangyayari ho dyan, kaya ako nag-YouTube, ay dahil 4 na beses, pang-5 kanina, tinake down ni Facebook ang Facebook ko. Yung personal kong Facebook. Yung page ko ho, hindi ko na nakuha. Idol, wag ka na magalit sa mga yan. Masama ang magmura sa mga putang inang yan. Idol, wag ka na magmura, putang ina. Masama magmura, putang inang mga yan. Idol, basher king ina nyo. Bad magmura sa mga basher. Ayan o, sabi niya, baka sabihin ako, ayan o. Basahin nyo ho yung text. Naka Power Ranger ho yan, kaya hindi pwedeng hindi ko basahin dahil advertisement ho yan. Ayan. Bawal daw magmura, puking ina nyo daw mga basher. Sir. Ay. Nako! Sino hindi manggigigil sa hindot na yan? Ha? Ulitin pa nga natin. Gusto ko bigyan ng ulit kung paano yung mga tanong nitong hindot na reporter na ito. Kupal to, matanda na to, impyerno din ang bagsak nito. Sinabi ho sa Biblia yan. Ako ay kinasangkapan ng Panginoon. Kinakasangkapan ako para matulungan yung mga tao nating nangangailangan. Buong Pilipinas, especially yung hindi pinapansin sa lipunan. Kasangkapan ako ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, ang magpala sa iyo ay pagpapalain ko. Ngunit ang tumuligsa at sumumpa sa iyo, susumpain ko rin. Hindi kayo natatakot ha. Tingnan nyo itong mga, alam nyo ho ako, real talk ako eh. Putang ina. Nagmumura, alam problema. Real talk eh. Kung ano yung lumabas sa bunganga ko, galing sa puso ko yun. Tingnan nyo naman to, kasi maniniwalaan nyo. Ito, ngiting aso, ngiting impacto. Alam nyo yung tawa ng impacto? Ito, pakinggan nyo. News, ayan, sa social media, ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niyo raw, itong Francis Leo Marcos. Marami yan. Maraming ganyan. Ano mga sinasabi. At wala, palagay ko. Marami dyan, basta gusto lang magpasikat. Iba, ewan ko, iba-ibang mga ano. Pero marami yan, mula pa nung bumalik kami nung 91. Naku, dami na 91. Alam niyo ho ba nung 91? 8 taon lang ako. Hindi ko pa ho kayang luslutin yung aking pututoy nung 91. Si Mr. Makalma, tingnan mo yung mga tanong. Mr. Makalma, bibigyan kita ng 24 oras mula ngayon and your time starts now. Kailangan bukas ng alas 10 ng gabi, kailangan meron kang patunay na kinlaim ko na magkapatid kaming dalawa. Kailangan galing sa bunganga ko, Mr. Makalma. Alam mo kung hindi, hanggang sa matapos ang iyong buhay, may kaso ka pa sa akin. Maglalabanan tayo.
Ma'am Jen de la Cruz, please. Naka-caps lock din si Ma'am Jen de la Cruz, relax. Kayang-kaya ko po ito. Pakisabi po dyan sa ating mahal na mayor na kayang-kaya ko itong laban. Ma'am, I only speak only with documentation. I speak of my word, only the truth and nothing but the truth. Ma'am, ako po si Francis Leo Marcos. They cannot take away it from me. Bakit? Adyan ang nanay ko, buhay pa. Susungal-galin lahat na magsasabing hindi ako Marcos. Katakutan nila yun pag lumabas ang aking nanang. Alam niyo, sa totoo lang, putang ina, kung ilaladlad ko na ito kung ako yung mabubuwisit na. Pero hindi ko ilalabas ito. This is for my eyes only. Kaya lang nanggigigil ako sa itong hindot na news anchor na ito. Hindot tong tinamaan ng lintik na ito eh. Nanggigigil ako rito eh. Sabi mo sa kanila kung sino yan. Hindi ko na ako ipapakita kung sino yung nag-text sa akin. Pero, ma'am, pakisabi kay Yorme, pakisabi kay Tatang, wag na ho, ako na. Kaya ko po ito. Ako po ay sumulat na sa National Bureau of Investigation para imbestigahin itong mga to. Dadaanin po ito natin sa legality. Kaya po itong hindot na Deo Makalma na ito, bibigyan ko itong bibigyan kita pusang galaka. Bibigyan kita ng 24 oras and your time starts 5 minutes ago. Pag hindi mo na ilabas na ako mismo nagsasalita, na bunganga ako at legit ha, yung original na video ha, na galing sa akin mismo, na kinlaim ko na magkapatid kami ni Bongbong at pinipilit yung kaladkarin yung unang pamilya na nananahimik. Eto, tandaan mong hindot kang matanda kang gurang pulgasing baong-bao. Mag-uubos pa ako ng lahat ng yamang natitira ko, maipakulong lang kita. Animal ka. Ayan. Biruin mo, itong ginawa ng hindot na Deo Makalma na ito, yung isang anchor na nagbabalita ng tama at patas, binigyan niya ng gag order. Itong buwisit na, hoy, ikaw hindot ka, Deo Makalma ka. Buwisit ka. Hindi mo ba alam na lahat ultimo yung janitor nyo, binigyan ko lang tigil-tigil sa sakong bigas? Baka pati ikaw kumuha rin? Bobo neto. Mga kababayan, pasensya na ho kayo. Ganito ako, this is me. I don't deny it, this is me. Because the innocents are brave as lion and the guilty plea. Lahat ng mga hindot na mga basher ko nagtatago sa fake account to eh. Walang magpakitang totoo yan. Pero akala nyo mananahimik ako ng ganyan. Magkikita-kita tayo in proper forum. Marami pa akong pera. Marami pa ako natitirang pera. Uubusin ko sa inyo. Pagtatagalin natin yung kaso. Hanggang sa wala na kayong mapunta. Wala na kayo. Naku, tignan ko lang. Itong mga sinasabi ko, ito maliwanag to. I am responsible for what I say. But I am not responsible for what you understand. Oh, ngayon, eto na. Ilalahad ko na. Bakit ko ginagawa ang pagtulong sa buong Pilipinas? Pinipilit nyo kung ikaladkad, idikit sa unang pamilya. Oh, inspirasyon ko sila. Wala sila, kung hindi ako na-inspired sa kanila, baka ang pagtulong ko'y konti-konti lang. Oh, mga dilawan, yari na kayo ngayon. Ang inspiration ko pala sila. Bye-bye, bye-bye. May kanta. Goodbye, yellow brick road. Eto na. Goodbye, yellow ribbon. Ikaw naging singer. Nas, birth to man. You're amazing. Thank you. Sumes Balya, cool down, sir. My boss said there are some of Filipino when they see someone on top, they will pull them down because of jealousy. Instead of helping you
to feed the local in times of pandemic. Buti pa tong mga kaibigan natin sa Singapore, Mr. Sumes Balya. Thank you, Mr. Sumesh. Tell your boss that I'm so grateful both of you for sending me words of comfort in times of my anger. From AGV, from Hyogoken, Himeji City po. Mr. FLM, hindi mo sila ka-level, kaya ilabas mo lang galit mo ngayon, pero huwag ka masyado ma-high blood at baka magkasakit ka. Marami kaming sumusuporta at nagmamahal sa'yo. Stay healthy po palagi. Pahag po. Thank you. Deo, bibigyan ka ng 24 oras. Etong ginawa nitong lintik na to, dahil nga ay makapangyarihan nito, siya pala ang station manager ng DCRH. Aba, ginag-order yung isang anchor na itong anchor na to, nagbabalita talaga to ng parehas. Parehas. Kumbaga, tatanungin niya yung isa, at saka siya magpapatunay. Pero itong tumanda ng hukluban na ito, matanda na ito tumanda ka na sa pagbabalita kung kailan ka pa malapit ng mamatay at saka ka pa nagsisinungaling. Loko na re. Bibigyan kita ng 24 oras, Mr. Deo Macalma, para maglabas ka ng katibayan na nagmula sa akin mismo, na ako yung nagsasalita. Kasi may mga audio-video, mga audio-audio na lumalabas na hindi galing sa akin. Kapag hindi galing sa akin, may kaso ka. Anti-wiretapping ka na naman. Okay? Pati doon sa naglabas niyan. Okay? Ngayon, yung mismong ako nagsasalita, na sinabi ko na kung ano yung claim mo, okay, titigil ako. Pero pag wala ka na ilabas, katakot-takot na kaso, ikakaso ko sa'yo. Maniwala ka sa akin. Katakot-takot na kaso, ikakaso ko sa'yo. Gigigil ako sa'yo. Fake news ka. Bakit ba pinipilit nila ako iugnay ito sa first family? Bakit pinipilit nilang kalad ka rin? Nanahimik yung first family. Sino nagbayad? Talagang may nagbayad dyan kay Deo Macalma? JR Vargas, idol, love you, chill ka lang. Masamang magmura, poking ina nila. Lalo, ako na magmumura para sa iyo. Nasa likod mo lang ako palagi. Idol, solid FLM. O yan, basahin nyo. Sabi niya, poking ina nyo raw. Wala ako sinasabi. Ayan na nagmumura. Dali, alisin natin to. Para makita nila, baka sabihin ayan. O, basahin nyo. O, sabi ni JR Vargas, poking ina nyo raw. Lahat ng mga baser nyo. Hindi ka makakatulog, Mr. Macalma. Hanggang sa panaginip mo, you are agat. Hindi nila kaya tapatan kailanman ang tapang ng isang bayani. Remember, nasa likod mo kami if you need help and enjoying watching. Sabihin mo sa kanila kung sino yung nagme-message. Bulong mo na lang. Ayokong basahin. Ma'am Jen, maraming salamat po. Hindi po ako yung nanggigigil sa galit Pilit nila akong, ito ang ginagawa nila, pilit nilang kinakalkal yung unang pamilya. Pilit nilang kinakaladkad. Nananahimik ko ito, taong bayan! Bakit ako tumutulong? Yung mga dilawan, makinig kayo. Bakit ako tumutulong? Ang inspirasyon ko ay yung unang pamilya. Ayan! So malaking bahagi nila. Malaking bahagi sila kung bakit ginagawa ko to. Dahil na-inspired ako sa kanila. As yung nanay ko nagsabi. Pero it doesn't mean na yung Marcos, ako, nakapatent. Hindi ko nakapatent yan. Ngayon, kung may problema kayo sa akin, sa pagkatao ko, hindi nyo kayang tanggalin ang pagiging Marcos ko. Buhay ho ang aking ina at siya ang gumawa sa akin. Mga buwisit kayo. O ano pa? May angal pa? Nung bata ako, nung 3 taon ako, tawag sa akin ng nanay ko, Enchong. Enchong. Nung grade 3 ako, ang tawag sa akin ng nanay ko, grade 1, grade 2, grade 3, Norman. Yes. Nung lumaki na ako, ang tawag sa akin ng nanay ko, Francis. Sabi ko, Manggulo yata, bakit pa iba-iba pangalan ko? Ikaw yan, anak kita.
Ay, anong gagawin ko? Yun ang gusto ng nanay ko. O doon kayo mag-complain sa nanay ko, mga hindot kayo! Inggit kayo, laki ng inggit nyo, no? Bakit? May pera ako, kayo wala eh, no? Ako may nagagawa para sa mamamayang Pilipino, kayong mga hindot kayo, nagtatago sa saya ng nanay nyo at sa mga panic room nyo, mga buwisit kayo. Alam na ng taong bayan yan. Baka, mga lintik na are. Akala mo katatapang, puro nagtatago sa penyos. Magsuntukan na lang tayo, lalabanan ko kayo. Ikaw, Mr. Deo Makalma, pitik bulag. Ha? Isang daliri lang gagamitin ko sa'yo, pipitikin ko yung ilong mo hanggang sa dumugo. Kinam. Nada ka dyan yami, o kinana eh. Kinusay ko sayang kan, impabulsak king ka, dagita doang bulad nga, batam, o kinam. Sabi ni Jake Magnus, mahalin dapat idol ang mga kaaway. Tapos ibaon sa lupa at ipakain sa tilapia. Para mawala na lang katulad ni Deo Makalma na hayop at animal. Gigil ako eh. Tamo, dami na ng Mr. Makalma, hindi ka na makakatulog. Yung 1 milyong subscriber ko, mahal ako niyan. Mahal ako niyan. May mga 4 na fake account lang na nakikidislike. Tapos gagawa uli ng marami pang account. Pero yung subscriber ko, mahal ako niyan. Biruin mo, mahigit 1 milyong Pilipino ngayon na nananalangin na sana tamaan ka ng kidlat. Oh, muulan nga eh. Oh, para kay ano yun, Mr. Makalma yun. Mr. Makalma, anak ako ng Diyos. Tandaan mo yan. Itanim mo sa kukote mong gagamunggo. Kapag pinagplanuhan nyo akong sirain, Diyos ang gaganti sa inyo. Mga tinamaan kayo ng lintik. Magandang gabi po sa Malacanang. Mabuhay po kayo. Ma'am Jen de la Cruz, magandang gabi po. Rock. Alam nyo, eto po, atin-atin lang. May napabalita akong nagbabayad ng 2.7 million para i-hack ang aking Facebook. Kaya po, araw-araw, may natatanggap ho kong password sa Globe. Hindi lang nila ma-hack kasi naka-platinum plan yung 2 number ko. Sabi ko, bakit ang laki ng 2.7? Para daw sirain ako. Ngayon pa lang pababagsakin na raw nila ako dahil nag-glorify daw ang pangalang Marcos sa ginagawa ko. Eto na, sasabihin ko na, inspirasyon ko sila. Sila yung aking mga inspirasyon na kapag ka in times of worst na parang tinatamad na ako, titingin lang ako sa kanila. Magkakaroon na uli ako ng lakas para tumulong. Mga kababayan, ayan po, inaamin ko, inspirasyon ko ang unang pamilya sa paggawa ng mabuti. Kahit ganun na rin ang gabay ng ating dakilang may kapa. Goodbye, yellow ribbon, when the dog of society have. Yan. Goodbye na kayo. Ito mga nagme-message dito. Mga nagme-message dito. Ano nga sila, nag-level up. Nag-level up eh. 10 na ngayon yung nag-level. 10 na ba? Hindi, 10 ano yan? Isang tao rin yan. Maraming cellphone. Sabi sa magkakatabi sa katulong, comment tayo. Mga hindot, hindi nyo ko kaya. Hindi nyo ko kaya. Diyos ko, mauubos lahat ng kabuhayan nyo, hindi nyo ko kaya. Araw-arawin ko kayong aasarin. Pati yung mga taong ginagamit nyo, ididimanda ko. Kasi kayo, hindi kayo makapagpakita. Kasi fake nga kayo. Kayo yung mga tunay na fake. Eto lahat na sinasabi ko, totoo to. Ako nagsasalita. Tingnan nyo naman. Walang kabuhay-buhay itong live ko. 16,000 yung viewers ko. Paano yan? Pag dumating pa yung pin mo bukas, boss. Paano ba? Paano na yan? Mga kaibigan. Kikita na po ako, malaki na. Magbabayad lang ako ng tax doon sa sweldo ko kay YouTube. Malaki po eh. Magbabayad lang ako ng tax. Tapos lahat, milyon-milyon. Pamimigay ko sa inyo. Palakpakan natin. Mr. Makalma. Alam mo, pag ibubuyo ka lang ng mga followers ko, ibubuyo ka nila kasi tinira mo ako, ibubuyo ka lang. Pero pag narinig na nila to, sinabi ko, wala na. Yung ibang mga supporter mo mag-aalisan na. Kasi nga, fake news ka.
PJTV, sir, FLM, sali ako sa FLM Vlogger, solid support ko sa'yo. Titirahin ko rin yung mga tumitira sa'yo. PJTV, sige, isali mo yan. Tolentino LC, Idol, wag mo na sila masyadong intindihin. Ang importante, totoo ka at naniniwala kami sa iyo sa pagtulong mong bukal sa puso. God bless po. Maraming salamat po. Mahal ka namin. Maraming salamat din po. Luvelin Lopez, Sir, nagado katawag kanyang ti sa umken makalma. Babaamon, Sir, ukin na data. Makarma din tumod data. Haan nga makalma? Makarma ata. Mahal ka namin at mahal na mahal ka ng Diyos, Sir. Itong Ilocano na to, hindi to from Ilocano, Ilocanong Cordillera tong Lovelin Lopez. The way she delivered the word. Babaam. Babaam eta, okay na nata. Babaamon. Nabuhay po ang mga kalahi kong turugi. Nakalive pa. Nakalive pa ako. Alam ko ginagawa ko. Nakalive pa ako. Alam ko ginagawa ko. Oo. Hindi. Pagkatapos. Oh. Hindi. Alam ko na. Sige na. Ha? Idol, pakibati ang mga putang inang mga basher mo na hindot. Akin na nga, i-post ko na lang dito. Baka para makita nila na ano, asa na. Ito. Ice Freedom USA. Sabi ni Ice Freedom USA, o yan, basahin nyo. Oh, ayan, sabi niya, Ice Freedom USA. Idol, pakibati ang mga basher. Putang ina nila, hindot sila. Mamatay na sana lahat sila. Gigil din ako. Ang sarap nila pagpapatayin. Okay ni Nana. Dakit di amin. Nako po, Deyo. Raymart Basanes, Sir FLM, help niyo po kami, wife ko, sa problem namin between life and death po. Please. Bakit between life and death to? Mga sir, wag po kayo maglalagay ng telephone number dito. Ayoko po ng ganyan. Pero sige po, tingnan ko kung ano yung life and death na problema nyo na yan. Tatawagan ko kayo ni Yama. Maraming salamat po. Ito po, si Mr. Deo Macalma, ang station manager. Okay. Station manager ng DCRH. May kaibigan ho akong anchor. Okay, may kaibigan ho akong anchor. Nagkausap kami mga an hour ago. An hour and a half ago. Sorry. Bago po ako nag-live. Sabi ho niya, na-record ko po yung usapan namin for security purposes pero hindi ko siya papangalanan. Balita ako sinuspindi ng station manager. Ngayon, may nag-text naman sa akin, si Latigo News TV. Pakipollow nyo po, Latigo News TV. Ha? Mga kaibigan ha, salamat ha. Pakipollow nyo ho yung Latigo News TV. Okay. Ang sabi ho, si Deo Macalma ang station manager ng DCRH. So, yung isang kaibigan ko po, sinabi niya, we will feed lots of Filipinos in need. Jordan Melby Plugs. Yes, thank you. You wanna join me, Jordan? My address is 35th floor, Legrand Tower 2, Eastwood City. Wanna join me? You can join me. We can collide. All right? I like people. I like blogger who help my fellow Filipino in times of pandemic. Thank you. I also ask my supporters to support you. Apple Dan, Sir Idol Francis, sana po mapanood nyo po ang video namin. Matulungan nyo din kami dito sa Zamboanga City kahit konting tulong lang po. Yes, tutulong tayo. Apo FLM, stay cool. Remember what I wrote to you at GRT. Philanthropists so the basher are insecure because they can't do what you are doing to people. Yes, ma'am. But this is the thing. It's not about philanthropic anymore. It's about personal attack. Okay? So, sabi ko nga, these people are evil. And the only one thing for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. And I will not just sit in my chair and do nothing.
Pero hindi ho ako masisiraan ng loob dito. Wala. Para matigil yung aking ginagawa. Hindi. Walang bilang yan. Walang bilang to. Idol, marami ang nagmamahal sa'yo. Nakatatak na kayo. Nakatatak ka sa body ko. Jake Magnus? Nakatato. Nakatato? Grabe naman. Wag. Ha? Saan? Eto po. Gusto ko muna i-announce. Kanina ako'y tuwan-tuwa po sapagkat di na ako nakapag-upload. Nandun po kami sa Taytay Rizal, sa buong bayan ng Taytay Rizal. Inikot ko po yung 3 barangay. Maraming salamat po sa pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. At namigay kami, ang binibigay namin ay 5 kilong bigas, 1 buong manok, may 1 kalabasa. Di ba? Happy yung tao, hindi nila mabuhat eh. So, ganun no. Ayun, maraming salamat po. Yan po ay sa pangunguna ni Councilor Pia Cabral. Mabuhay po ang mga taga-Taytay. At abangan nyo po ang pinakamalaking Optimum Eye Care Program ngayong July na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng Pilipinas. Where 300,000 nakatao, 300,000 nakatao ang mabibigyan ng libreng check-up at corresponding eyeglasses. Progressive pa yan, ha? Yung iba dyan. Ambermatic, mamahalin, yayamanin. Galing po yan sa akin. Mark Carriedo, good team idol, ikaw lang nakakaalam ng totoo. Marcos Idi, Marcos Tata, Marcos Lata. Props sa people behind na mga kasapi sa humanitarian. FLM, good job and God bless. Galing kay Mark Carriedo. Evelyn, challenge accepted, Mr. FLM, 20 sacks of rice from Japan with love. Konting tulong sa Barangay Cecilia, Agusan del Sur. Mabuhay po kayo, Sir FLM. Mabuhay din po kayo. Papa Dance Vlog, idol, pa-shout out. Gusto ko din dumami subscriber ko. Maski na 100k lang, masaya na ako. OFW, Gold Coast, Australia. Isali mo din ako sa FLM Vlogger. Isali mo nga yan. Ayun po. Ngayon po, itong isang anchor na kaibigan ko, ay nagbabalita ho ito ng tama. Raymart Basanya, Sir, thank you po. God bless po sa Diyos. Bahala na po gumanti sa inyo. Mahal na mahal po namin ng pamilya ko. Instrument ka ng Diyos. God bless po. Salamat po. Jem Cruz, Pogi, idol, gusto mo lahat ng tumitira sa iyo, ilagay natin sa home for the agent, sa psychic unit. Keep up the good work. Many people love you. Ingat ka. Salamat po. Magnus Virus. Boss, chillax ka lang. Invite mo na lang magkape. Si Deo, ungas makalma. Deo, ungas makalma. Haluan mo na rin ng laso ng kape niya para matigil na fake news niya. Pasama sa official YouTube vlog list mo, boss. Okay, Magnus Virus, sama mo. So, lahat po. Ayan, yung Latigo News TV, isama mo atin yan, Latigo News TV. Okay. All right. So, eto pong si Deo Makalma. Meron po akong kaibigang anchor. Yun nga po, kausap ko. Sabi niya, itong anchor na to, katulad nung ineri niya ako, ay kumuha siya ng magpapatotoo na totoo yung sinasabi ko. May kinausap siyang ibang mga sangay. So, patas. Okay? Ngayon, nung tinawagan nito, dahil nga ang station manager ng istasyon na to, ng DCRH, ay si Deo Makalma. So, siya yung may kapangyarihan. Naglabas siya ng gag order dito sa kaibigan kong anchor. Ginag-order niya na hindi ka pwedeng maglabas ng kahit anong balita, kahit anong news kay Francis Leo Marcos. Ako na ang titira sa kanya. Ang lupit mo, Mr. Makalma. Ang lupit mo. Pansarili ka pa ka na ng lakad mo. Magkano bayad sa'yo, Mr. Makalma? Dodoblihin ko. Kung tinawagan mo ko at sinabi mo may nag-offer sa'yo, Mr. Marcos, 500,000, gagawin kong 2 milyon. Kining ina ka. Pero at the end of the day, may napala ka. Wala. Ano sagot sa'yo ni Senator? Nung 1991. Nung 1991 po, yung aking pututoy ay maliit pa, hindi pa takpos. Hindi ko pa ho alam laruin. Ngayon ho, may anak na ako. Ricky Salvador. Si Vera Mabalacat Unity Group, humanitarian kami. Maraming salamat po.
Julius Cautiver, maraming salamat. Rose Woman Vlog sa Repelem, sana makasama ang nanay ko niyang libreng eye care program nyo ngayong July. Yes! Lahat ang mga doktor ko po, sa pangunguna ni Dr. Martin, ni Dr. Grace Parangipang, at ng Dr. Rowena Bendaño, Dr. Nelson Balingit, at marami pang mga doktor na hindi ko napapangalanan. Lahat po ayan ay hindi aalis sa bayan ng Taytay hanggat hindi nasasalaminan ultimo malalabong matang kalabaw. Lahat po pasasalaminan natin ng libre ngayong July. Pero bago pa mangyari yan, binabanatan na ako radio station, TV network ang bumabanat sa akin Ang hindi nila alam, ang dami kong followers. Mas maraming nagmamahal sa atin. Kasi ako po, bago ako magsalita, puro gawa muna. Boss FLM, sabi ni Joric Pasimuno, solid support po kami sa iyo hanggang huli at sa totoong tumutulong po kami. God bless always. Be safe. Kailangan ka ng taong bayan. Pa-shoutout po, new YouTuber, Joric Pasimuno, FLM. Sama mo nga to sa mga i-announce natin everyday. Ayan, mga kababayan, pakisuportahan niyo po yung ating mga maliliit na mga YouTuber. Kasi po pag kumikita yan, ibibigay din yan na tumutulong sila sa ating mamamayan. Ayan po. At talaga pong ako'y high blood Ito si Mr. Makalma. I'll give you 24 hours. Or otherwise, you have to face the consequences. Aaraw-arawin din kita. Hanggang sa atakihin ka na sa puso. Aaraw-arawin kita. Dapat pag nagbabalita kayo, yung patas. Yung style mo, Mr. Makalma, halatang halatang may nagbayad sa'yo para tirahin ako Sir Replem, you're the one na talaga. Mahal na mahal ka namin. Dapat ikaw ang nasa Congress kaysa sa Dilawan. We love you so much. Huwag ka na pa-stress sa mga pangit na wala namang kwenta at wala naman silang pera para itulong sa mamamayan. Norilyn Kobayashi. Sino to? Wala message. Pakisabi na rin, ma'am, nakasama na rin siya sa mga dasal ko na sana patuloy siyang pag-ingatan ng ating poong Panginoon. Minsan lang ako umiidolo sa isang tao pero sa kanya sobra-sobra ang paghanga ko. Patuloy kang mabuhay. God bless you always, Sir FLM. Galing kay Christopher. Mr. FLM, baka pwede pong basahin mo tong message ko kay Mr. Makalma. Mr. Makalma, huwag kang mag-alala, hindi ako galit sa iyo. Sa katunayan, gusto pa nga kita regaluhan ng ano ba ang gusto mo? Ano ba ang height mo? Sagot ko na rin sa kape mo. Sagot ko na rin ang kape from Yetsky TV Vlog. Eto, Mr. Makalma, panoorin mo yung nag-message sa'yo. Ikaw na bumasa. Baka sabihin mo, ayan. Ayan. Yan. Ako po ay nagsasalita according lamang sa makatotohanan. Ay Cordilleran Daily, may saak nga taga Cordillera. Proud po ako sa iyo, sa kabutihan nyo. Strong Igorot at work! Ayan. Strong Igorot at work. We are at work. I am at work. Hindi ka na natakot sa balwarte ko, Mr. Makalma. Tito Juan. Mr. Makalma, ako, maraming nagmamahal sa akin. I'm proud being an Ilocano. At doon sa lugar ko, sana nagtanong-tanong ka muna. Bigyan na kita ng isa, punta ka ng Peña Blanca. Punta ka ng Ramon Isabela. Pagtanong mo ko ron, kung ano ako at anong ugali ko. At kung sino ako. Bira-bira ka ng sablay Sablay na sablay kang kupal ka. Pulgasim, bahong-baho ka naman.
Bigyan ka ng 24 oras. Kung hindi, haharapin mo sandamakmak na demanda. Ito yung makatotohanan to. Kasi yung mismong statement mo ang ebidensya ko. Yan. Para naman doon sa mga gumawa ng mga video ko na naglabasan dyan. Anti-wiretapping law. Walang piyansa yan. Hintayin nyo. Malapit na kayo. Itong mga lintik na to, matapos nating bigyan ng mga walang yang ito walang hiya talaga. Binigyan mo na ng pera, tinulungan mo na lahat, binigyan mo na ng kabuhayan, walang hiya pa rin eh. Hindi na marunong mahiya ang mga lintik na rin. Ang kakapal ng mukha nito, talaga yung mga tunay na demonyo sa lupa eh. Remat Banyares, hoping sir, na makontak niyo po kami. Kontakin mo na kaya niya, ma. Tanungin mo siya kung ano talaga yung problema niya. Caballero Vlog, idol, sabihin mo kay Makalma, ipasalsal ko siya sa kabayo ko. O kinanakit di. Kayo mga basher, salsalin ko, bunganga nyo. Baka kayo, proud Ilocano here. Baka sabihin nyo ho, ay galing sa akin yan. Yan ay binabasa ko lang. Natural ho, kailangan ko silang basahin. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit kailangan kong basahin? Kasi nagbayad ho sila ng advertisement para basahin ko siya. Yun lang ho. At least yan, bibigyan kita ng 24 oras. Anyway, Pilipinas, gusto ko pong pasalamatan lahat ng mga tumanggap ng challenge ko. Ang bayan ng San Juan, si Councilor Jana Ejercito ay natanggap na po yung ating gatas at yung 4,000 diaper. At bukas po, ang San Juan po ay bibigyan ko ng 5 toneladang kalabasa under Councilor Jana Ejercito. Councilor, hihintayin kita rito. Ikaw na yung pumikap ng kalabasa. Pero please, social distancing at i-implement pa rin natin yan. Kasi kailangan ho natin gumaling to heal as one. At ganoon na rin po sa bayan ng Taytay. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa akin kanina. Ayan po, tinanggap na po ng libu-libong mamamayan ng Taytay ang manok, bigas at may kahalo pang 3 kilong gulay, kalabasa. Gulay yun eh. Yun. Maraming salamat po. At yung mga kumuha ng bigas kanina, si Miss Elizabeth Lopez de Leon ay kumuha ng another 100 sacks of rice kanina dito na ipinamigay naman sa iba't ibang tao kanina po. Yan po ang achievement of the day. Tea Danica C. Kung nanonood man po si P. Duterte, mag-message lang po kami mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Mahal na Pangulo, alagaan niyo po mabuti sarili niyo para sa amin. Kailangan po kayo ng bayan. Ramdam po namin. Love niyo. Same po sa inyo, Sir FLM. Ito po, baka sabihin niyo, biro yan. Ang mahal po ng sticker niyan, 500 pesos para iparating lang yung aming pagmamahal. Pagmamahal ng mga Iglesia ni Cristo sa akin. Maraming salamat po sa mga Iglesia ni Cristo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Kung ano po yung maitutulong ko, iparating nyo lamang po dito sa aking munting headquarters. At kahit po tumulo na ang aking dugo, ibibigay ko po para makatulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa pagmamahal mula sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po. Hanggang doon na lamang po ang ating palatuntunan ngayon. Palatuntunan na walang alituntunin. Trending news. Supporter kami, FLM. Supporter kami ni FLM. Shout out, Duterte Family and KKD Printing Service. Pa-support sa small channel ko. We love you always. Ayan po. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagmamahal sa akin. Hindi po ako masisiraan ng loob. Tuloy ko po itong aking ginagawa. Yan po, sinagot ko na po ang inyong mga katanungan. Huwag niyo pong i-connecta sa akin ang unang pamilya. Okay? Kung kami po ay may nakikita kayo na kami minsan ay nagkakadaho pampalat at nagsasama-sama, natural ho yun sa mga kapwa Ilocano. Ako po ay Marcos, sila din ay Marcos. Ang pagka-Marcos ko po ay no question. Kung may question po kayo sa akin, nanay ko, tanungin nyo. Okay? Hindi, ito pa. We accept your challenge here in Mindanao. O, kita nyo po? Maraming salamat po. Mr. Jack and Rose TV, pakipollow nyo po yan. Mr. Jack and Rose TV, nang lumaki po yung kanilang mga channel. At yun po, maraming salamat Ma'am Jan de la Cruz, sa lahat na nanonood ng mga PSG dyan, maraming salamat, alagaan nyo ang ating Pangulo. At yun po, sinasagot ko na po ang lahat ng katanungan. Ako po ay Marcos, sila ay Marcos, pero hindi, wag nyo ako i-connecta sa kanila, wag nyo kaladkarin ang mga tahimik ng unang pamilya.
Pero ito po ang sasabihin ko, sila ho ay malaking bahagi dito sa aking ginagawa. Bakit? Bakit? Sila ho ay inspirasyon na ng aking pamilya. At ganun na rin po ako. Kaya malaking kabahagi po sila. In times na nalolomoral ako, titingin lang ako sa kanila, itutuloy ko na huuli yung aking ginagawa. Ayun po. Pero hindi, kayo, kung magbabalita kayo, yung patas at tama at makabuluhan lang. Ha? Wag naman yung ganyan. Kaya Mr. Deo Macalma, hinahamon kita. Maglabas ka ng ebidensya na nagpapatunay doon sa claim mo na ako ay nagke-claim, na ako ay fake, na nagke-claim na kapatid ko si Bongbong at sa akin sila humihingi, ay pag hindi mo yan napatunayan, Mr. Macalma, na aking galing, alam mo na, mangyayari sa'yo. Mr. Macalma, ulitin ko, yung binaba mong gag order para hindi ako interviewin, malalim ang kahulugan yan. Magkano ang binayad sa'yo? Ha? Gamitin mo ng tama ang istasyon mo. Istasyon ng tamang pagpapahayag. Bakit mo ginagag order yung isang yung anchor? Pagka hindi mo ipinabalik yung kanyang hindi mo binawi yung gag order mo, ilalabas ko mismo ang usapan namin ng anchor na ito, para matauhan ka na. Kaya ganyan kasama ho yan si Deo Macalma. Ganyan hong kaabusado yan sa kanyang kapangyarihan. Iginagag order niya yung lahat ng yung mga anchor na maglalabas ng tamang pagbabalita sa akin dahil talagang siya ay nabayaran para sirain ako. Eh bakit? Eh kung hindi siya nabayaran para sirain ako, bakit siya naglabas ng gag order? Ay, may audio video recorder